Number 1. Philippines ang number 1 na may pinakamataas na gross domestic product at GDP per capita sa Southeast Asia noong early 1960s, panahon ni former President Diosdado Macapagal. Ang GDP ay ang kita ng buong bansa at ang GDP per capita naman ay ang average na kita ng bawat tao sa isang bansa kada taon. Sa taong 2024 ay ikapito na lamang ang Pilipinas pagdating sa GDP per capita sa 11 na bansa sa Southeast Asia. Number 2. Philippines ang number 1 country na may lowest minimum wage sa Southeast Asia sa halagang $128 per month. Base ito sa ARMM na may pinakamababang minimum wage sa bansa. Sa buong mundo naman ay Philippines ang may 5th lowest minimum wage. Number 3. Pilipinas ang number 1 pagdating sa dami ng government officials na galing sa political dynasties sa Southeast Asia. Tinatayang nasa 80% ng Senado at House of Representatives at 50% ng local government officials ay galing sa political dynasties. Base sa ilang mga pag-aaral, ang political dynasties ay may direktang kinalaman kung bakit nananatiling mahirap ang Pilipinas. Number 4. City of Manila ang number 1 most densely populated city in the world o ang pinakamasikip na syudad na mayroong populasyon na 42,857 kada square kilometer. Ang overcrowded na syudad ay nagdudulot ng mataas na polusyon sa hangin at tubig, pagbaha, housing crisis, health risks, at iba pa. Number 5. Philippines ang number 1 country na may highest value-added tax o VAT sa Southeast Asia na nasa 12%. Sinundan ito ng Indonesia sa 11% at Brunei ang nasa huli na walang VAT. Number 6. Philippines ang number 1 country na may pinakamaraming plastic waste na napupunta sa dagat. Akalain mo yon? Hindi China o India na may pinakamaraming populasyon, kundi Pilipinas. Kada taon ay 356,371 metric tons o mahigit 356 million kilograms na basurang plastic sa Pilipinas na itinatapon sa kalye, napupunta sa kanal at ilog hanggang sa makarating sa dagat. At hindi lang yan, halos triple pa ang dami nito kumpara sa basura ng India na number 2 sa listahan ng Ocean Plastic Waste Polluters. Number 7. Ang Manila ay 5th riskiest city in the world o pinakadelikado para sa foreign tourists ayon sa Forbes. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas konti ang foreign tourists na pumupunta sa ating bansa kumpara sa Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam at Indonesia kahit na mas marami tayong magagandang mga isla at beach. Number 6 lang ang Pilipinas sa Southeast Asia pagdating sa dami ng foreign tourists. Number 8. Ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang 4th worst airport in Asia and Middle East. Kadalasang reklamo sa NAIA ang mahabang pila o matagal na pag-aantay, security-related scams, dami ng flight delays at cancellations, at hindi magandang facilities. Privatized na ngayon ang NAIA at hawak na ng San Miguel Corporation, kaya tataas din ang fees na sasaluhin at babayaran ng travelers na gumagamit ng airport. Sa mga susunod na taon pa natin malalaman kung magkakaroon ba talaga ng magandang pagbabago. Number 9. Philippines ang number 1 rice importer in the world. Sa pagpasa ng Rice Tarification Law taong 2019, tinanggal ang limit sa dami ng pwedeng ma-import na rice para labanan ang pagtaas ng presyo. Naging kontrobersyal ito dahil imbis na tulungan ang mga magsasaka at pataasin ang produksyon, ay umasa na lamang tayo sa ibang bansa. Nakakalungkot ito dahil ang International Rice Research Institute na mayroong 21 offices sa iba't ibang bansa at tumutulong upang paunlarin ang sistema ng pagtatanim ng palay ay itinatag mismo sa Los Baños, Laguna noon pang 1960. Number 10. Metro Manila ang number 1 metropolitan district na may worst traffic in the world.
25 minutes and 30 seconds ang average na oras ng 10 kilometers na biyahe. Number 11. Ang Light Rail Transit o LRT-1 na nagbukas taong 1984 ang kauna-unahang metro system sa buong Southeast Asia. Pagkalipas ng 3 years, ay sinundan ito ng Mass Rapid Transit o MRT ng Singapore na nagbukas taong 1987. Pero ngayon ay napag-iwanan na tayo ng Singapore, Malaysia, Thailand at Indonesia pagdating sa train system sa metro areas. Number 12. Philippines ang may second lowest student performance sa Southeast Asia na lamang lang ng kaunti sa Laos. Base sa Southeast Asia Primary Learning Metrics, 10% lang sa mga Filipino grade 5 students ang nakapasa sa minimum standards ng pagbabasa at pag-unawa ng kanilang binabasa at 17% lang ang nakapasa sa minimum standards sa mathematics. Ayon din sa pag-aaral ng World Bank, 9 out of 10 sa mga batang 10 years old ay nahihirapang magbasa at magsulat ng mga simpleng talata. Number 13. Pilipinas, ang number 1 most dangerous country for journalists sa Southeast Asia base sa latest report ng Committee to Protect Journalists. Number 8 most dangerous country for journalists naman sa buong mundo. Number 14. Tinatayang nasa 15 million Filipinos ang nasa ibang bansa. Ito ang buong bilang ng mga overseas workers at mga Pinoy na residente na o citizen na sa ibang bansa. Ito ang pinakamataas na bilang sa Southeast Asia. Patunay ito ng kakulangan ng trabaho at oportunidad sa sarili nating bayan. Ang iba naman ay permanente nang nag-migrate sa ibang bansa para sa mas magandang quality of life. Number 15. Mental health crisis. Mayroon pa ring stigma sa Pilipinas pagdating sa mental health issues na madalas gawing biro o pinagtatawanan. Ayon sa datos ng World Health Organization, ay tinatayang nasa 12.5 million Filipinos ang nakararanas ng mental disorders na karamihan ay anxiety at depression. Kulang sa suporta mula sa lipunan at wala ring accessible na government facilities para sa treatment at therapy. Ano sa tingin mo ang dapat gawin ng pamahalaan para mapaunlad muli ang bansa? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.